At pag-usapan nun natin ang tungkol din ho sa MyFIP at saka yung guarantee letter. Yes. Nasa linya ho natin ang spokesperson ng Department of Health, ASEC Albert Domingo. ASEC, magandang hapon po. Welcome, Double Wang sa Double D. ASEC, magandang hapon. Hi, magandang hapon, Miss Weng, Sir Weng. Magandang Happy New hapon Year. sa lahat ng mga kapuso nakikinig at nanonood. Yan. Happy New Year, sir. Happy New Year Oo, po. paliwanag din Happy naman New sa Year. po. Paano na po ngayon halimbawa wala ng guarantee letter? 'Di ba? Paano na po yung magiging sistema kung halimbawa ay merong isang Lalapit. pamilya nangangailangan magpa-ospital, nangangailangan po ng gamot, hindi ospital pero nangangailangan ng gamot. Saan na po sila lalapit ngayon, ASEC? Opo, ang kausap po kasi ng Department of Health pagdating sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients program or yung MAIFIP na sinasabi ay yung mismong mga ospital po. Ang bawat ospital ay karaniwang merong medical social worker or social worker na pwede hong kausapin saan ho sila nakaupo. Karaniwang nakaupo sila dun sa billing section Yes. or kung di ho billing section na cashier. Usually magkakatabi po yan ng lamesa Tapos yun po ang pwedeng lapitan. Tanungin nyo lang po, paano ho ba pwedeng ma-access yung medical assistance po ng DOH? Alam po ng social worker yun. Okay, Pero sila ito rin po- magpapaliwanag, pati yung the whole process Oo. para ma-avail yan, ibibigay po yun yung impormasyon ng social worker. Yes, opo. Ang mga requirements dyan, siyempre yung pong documentation natin, yung papeles ng pagka-hospital. Ano po typically yun, yung mga clinical abstract, kung meron po mga reseta or yung pinaka-latest na bill. Importante po yan. Tapos kung meron man po mga ibang requirements, maliliit lang po yan. Siyempre ID, ganyan po. Yan po yung mga pwede nating tanungin doon sa social worker. Pero ito ay ibibigay lang at nakukuha nila doon ho sa mga LGU hospital o mga pribadong ospital. Ang maisip po natin kasi number one sa DOH, sure po yan. Lahat ng mga DOH hospitals may maisip Meron. po yan. Opo. Ang mga LGU, hindi ko lang ho kabisado pero I would say, Sir Weng, na ang karaniwang LGU ay meron rin yung Memorandum of Agreement sa DOH. Ngayon, yung pong mga private hospital, maganda hong tanungin rin yung private hospital kasi yan ang hindi ko kabisado. Hindi lahat ng private ay merong agreement. Marami naman sila. Marami po silang may agreement sa DOH para dun sa MAIFI. Pero para sigurado, maganda hong tanungin sila. Pero kasi parang ang pagkakalam natin, kunyari may lalapit ho sa isang senador, tapos sasabihin nila na mag-i-issue sila ng guarantee letter. Wala na nga, bawal na. Hindi, yung kunyari last year, mag-i-issue sila ng guarantee letter tapos ipapakita ho yun sa ospital. Pagdating sa private hospital naman, sasabihin nila, wala pa kaming memorandum of agreement sa DOH. So parang MOA na ang DOH tsaka nung private hospital. Kung tutuusin, Sir Weng, dun sa last year, yung current guidelines po, no, or yung nakaraang taon, hindi naman mo talaga required na magkaroon ng GL na tinatawag. Yun ang sinasabi po natin, no, na hindi naman talaga siya required Hindi lang ho naman namin mapigilan ang ating mga politiko kung sila po ay gustong mag-issue. Kaya nagkaroon ng patong-patong na meron na nga silang clinical abstract, meron ng mga ganyan, pero dumadaan pa sa politiko. Sinasabi na po namin, diretso na po sila sa social worker. Mas maganda ho ngayon this year na nakita ko na ho yung meron kaming nakitang kopya ng General Appropriations Act, yung Section 19 sa special provisions nung ating general provisions ng GAA. Sobrang linaw, nakalagay talaga doon na bawal talaga. As in, ako nga po yung interesado na parang, although ang guidelines manggagaling sa DOH, nag-meeting na ho kami nila, Secretary Ted kanina, at napag-usapan na susundin namin, of course, ang batas. Correct. Asa ganito Ang po. tanong, susundin kaya ng politiko? Yun. Ito po, una muna siguro, gusto ko malaman, ASEC, yung last year, prior to signing ng 2026 budget, halimbawa yung mga politiko natin, senador, kongresista, nakapag-issue po ng GL. Ngayon, hawak ito na isang pasyente o pamilya ng kaanak na isang pasyente at hoping na magagamit pa niya ito. Yun bang na-issue last year ay magagamit pa po na GL under MAIFIP or hindi yun i-honor at all ng Department of Health?
Actually, Miss Weng, yan ang mahirap akong sagutin kasi kung tutuusin, wala talaga sa guidelines namin yung GL mula sa politiko. Opo. May makikita ho kayong mga salitang guarantee letter dun sa AO ng MAIFIP for 2025. Pero yun po ay tumutuon sa guarantee letter na ini-issue ng Department of Health. Bakit po? Minsan kasi meron din pong pumupunta sa mga opisina ng DOH. Yan naman po ay even before, meron na po yan. At hindi yun naman po politiko sumasalubong sa kanila. Ang sumasalubong po ay sa staff ng DOH. Tapos So, meron din. kapag nag-request po sila, yun yung tinatawag na GL ng DOH. Pero yung GL ng politiko, hindi po kami nag-i-issue nun at hindi rin namin nire-require yun. Okay, so ibig sabihin, wala na kayong, since then and ngayon, hindi nyo na i-honor ang mga GL. Opo, hindi ho talaga siya dapat ino-honor. Lalo na ngayon na may Section Pagbabawal. 19 na provision na bawal na talaga. Okay. And so ibig sabihin yung mga hawak ngayon ng mga pasyente o ng kaanak ng pasyente na GL na na-issue sa kanila ay hindi na yan magagamit sa ngayon. Tama po ba yon, ASEC? Maganda pong isang guni nila dun sa mismo mga ospital. Kasi muli, hindi naman po ito requirement, Miss Weng. No? So actually kahit lumapit sila, sabihin natin na ang nagsaset by the way ng expiry ng mga yan ay hindi rin kami Nakakita na ako, sa totoo lang, nakakita na ako ng GL mula sa politiko. Sila yung nagsusulat kung ano yung expiry date ng GL nila. So based to dun sa nakasulat sa papel nila, yun lang po ang susundin at least ng pasyente. Pero muli, sa pananaw ng DOH, hindi namin kailangan yan. Lapit lang po sila sa social worker ng ospital at baka may ibang makunan na source na budget yung ating ospital social worker. Okay, pero ngayon, ang DOH ho ba may ugnayan sa lahat ng ospital para masiguro kung saan man ng ospital lalapit ang pasyente o ang kamag-anak ay i-honor yung kanilang hinihinging tulong through DOH, through yung ospital na yon? Yun pong mga kaugnayan natin, yan po yung hindi ko kabisado, Sir Weng, no? Pero yan okay. yung mga kamowa. Sigurado kami sa lahat ng DOH kasi hindi naman namin kailangan i-MOA yung sarili namin. That's number one. And then number two, yung mga LGU, marami kung hindi lahat ng mga LGU hospital ay nakikipag-agreement rin sa aming regional offices. Now, sa private hospitals, hindi ko kasi masagot dahil hindi ko memoryado yung listahan. Pero marami rin po naman ng mga private hospitals ang kaugnayan natin pagdating sa MAIFIP. Yung pero iba yung naman, yung GL ng DSWD, yun ata ang yun ba pwede. i-honor sa ilalim ng Department of Health? Depende sa ospital na. Oo. Depende sa hospital po yan. Kasi ang GL ng DSWD, so meron pong GL ng DOH, yan po ay kumukuha ng budget mula sa MAIFIP. Opo. Hindi ho politiko nag-i-issue niyan. Meron ring GL ang DSWD. Hindi ko lang ho kabisado kung anong line item pinagkukunan nila. Pero meron rin po silang line item na sarili nila. May sarili rin po silang guidelines. Okay. Linawin ko lang, saan ho, kunyari, kahit sa government hospital, DOH hospital, di ba may zero balance billing tayo noon? Oo. So ang sasagot to doon sa zero balance Sa billing. ward yun sa ward. Sa ward, oo. Sa ward. Health coverage na ho yun or DOH para ma-zero talaga ho sila? Kung tutuusin, Sir Weng, buti na tanong niyo yan, no? Kasi dito nagkakalituhan talaga. Parang sino ba talaga nag-zero balance billing? Ang PhilHealth ba? Ang DOH ba? Ang PhilHealth, malaki po ang binabayaran niya, pero hindi pa niya naaabot yung sabihin na nating 100%. Full coverage. 100% nung tingil. Oo. Ngayon, ina-acknowledge naman natin na malaki na yung itinaas at itinataas pa. Yan rin po yung utos ng ating Pangulo na ginagawa ng PhilHealth. In the meantime, yung tingi, yung hindi kayang saklawin, sabihin natin na sa 100% baka hanggang hanggang 70% ang kaya kung maganda yung package ng PhilHealth. Yung 30%, doon po papasok ang DOH. Ang ginagamit ng DOH, kombinasyon ng mga sumusunod. MAIFIP, nagagamit namin yon. At the same time, kung tayo ay nasa DOH hospital, merong retained income yung DOH hospital na nagagamit niya. Ito pong pinag-uusapan natin na zero balance billing ay pwede pong magamit hindi lang doon sa mga ordinaryong DOH hospitals, pwede po ba ito doon sa mga specialty hospitals ng gobyerno, NKTI, Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines and the likes?
Pwede yan, Weng, Miss Opo. Weng. Lalo na ngayon, no? Lalo na sa 2026, kakagaling ko nga sa meeting kanina, isa sa mga magandang balita. Napansin namin na naaprubahan dun sa pinirmahang GAA, yung halos bawat isa sa apat na apat o lima ba? Yung GOCC Hospital, nadagdagan ng 1 billion halos each. At ang talagang purpose nun is para yung zero balance billing sa kanila ay mapaigting pa. So, sa 2025, nagagawa rin naman sila, pero ngayon, mas dagdag pa yung budget. In the same way na yung mga DOH hospital na hindi GOCC ay direktagan rin ng budget para sa zero balance billing. So lahat po yan ay dire-diretso continuous ngayon dahil approved na yung 2026 budget and hindi yung may naka-hold sa kahit anong ospital just sa MAIFIP implementation na yan. Yes, tama yan, Miss Weng. Basta tandaan po natin ang zero balance billing sa ward or sa basic accommodation. Tuloy-tuloy po yan kasi meron pong budget. Kahit na kakalabas pa lang po ng GAA, meron tayong konsepto na tinatawag na CONAP. Ibig sabihin, continuing appropriation. Yes. Yung pong budget na hindi pa nauubos mula 2025, pwede pa rin gamitin yan sa taong 2026. Kasi ang ating mga budget, 2 years ang validity Correct. period. Sako po niya ng gamot, pati yung professional fee, Dr. Asek, no? Doon po sa lumang guidelines sa MAIFIP, ito magandang distinction, Ms. Weng. Buti Opo. natanong mo yan. Doon sa dating distinction, ang binabayaran lang ay 50% ng professional fee. Bakit? Dahil hindi kasi namin nga matukoy kung ano ba talaga ang tama o appropriate na professional fee. May mataas, may mababa. So, ang naging usapan para maiwasan yung sobrang taas, 50% lang ang binabayaran. Now, ngayong taon na ito, sa 2026 GAA, ang sabi ng special provision, 100% of professional fees. Pero, ayon sa taripa or professional fee rates na mapukonsulta doon sa mga medical societies. Naalala nyo, sa inyo rin po ako nag-interview na isang Yes, Sabado I ng remember. umaga. Yes, oo. Oo. So, ano ang mukhang naging ganon yung polisiya doon sa ating general appropriations. Kailangan talagang konsultahin yung Philippine Medical Association, yung iba pang mga specialty associations. Ano ba talaga ang rate ng ating mga doktor? Kung ganun, Asek, dapat pala ngayon pala nakalatag na yung taripa ng professional fee ng doctors kasi hindi pwedeng, may sakit ngayon. Pero nakabitin ang implementasyon nung kung ano ang sasagutin sa professional fee kasi wala pang malinaw na taripa. Correct. As soon as possible, meron. Ang magandang balita sa DOH, nalaman Oy, naputol. itong mga ibang okay. DOH hospital. Yes, ahead, sir. hello? Go ahead. Go, go, Apo. go. Hello? Go po, ahead, Asek. Asek. Apo. Siguro mga 3 o 4 na DOH hospital na ang merong sinusunod na mga taripa. Saan nanggaling ito? Yung mga doktor dun sa loob ng hospital na yun, sila na mismo yung nag-uusap na ito yung ating magiging singil. Now, mas maganda pag sa private ay magbigyan gabay sila ng ating mga medical society. At lalo na sinasabi ng batas ngayon, ako po kami po nananawagan sa Philippine Medical Association, galaw-galaw na ho tayo, mag-usap na ho tayo kasi nakandyan na yung batas. In consultation with the established medical societies, kailangan natin pag-usapan ano ba ang PF na dapat binabayaran. Pero alam niyo naman, medyo sensitive yung issue na yan eh. Oo, pero yung PF na yan, hindi natin pwede diktahan. Hindi rin natin pwedeng i-disregard yung pangangailangan. Nalinawin na ito ngayon pa lang. Kasi may zero balance billing na hindi pwedeng naka-hold ka doon sa zero balance kasi hindi malinaw ang professional fee ng doktor. Tsaka alalahanin natin, may maraming mga problema before sa mga HMO. Kaya yung mga Correct. doktor na discourage na i-recognize yung mga HMO kasi nga maliit ang bayad tapos tagal pa. O yun. Maraming Alright. issue. Tama yan, Weng, no? Actually, double Weng, tama yan. After nung interview natin, ang dami ko nakuhang feedback, both in favor and both against, no? And alam mo, buti nga nasabi ninyo, hindi ibig sabihin na mainit yung debate ay iniiwasan yung usapan. Dapat pag-usapan ito. At sasabihin ko ngayon on air uli, ang batas ng MAIFIP ay applicable sa MAIFIP lang, no? So, ibig sabihin, kung may mga doktor na hindi naman MAIFIP yung pasyente nila, nasa kanila na yon. Although, syempre, umaapila kami na sana naman as yung single Opo. ng rates nila. Pero pagdating sa pasyenteng under MAIFIP, dapat meron tayong reference na matrix. Meron. Oo. Sige, Doc, mag-usap pa tayo nito ha. Naman, linawin natin. Asek, thank you ha. Thank you sa oras. Yes.
You're always welcome, Double Weng. Magandang hapon sa lahat. Magandang Salamat. hapon po. Thank Assistant Secretary Albert Domingo, ang spokesperson po ng Ng Department of Health. Health. Sumeranyo.